Magandang gabi. Una pala sa lahat, magandang gabi po sa lahat. Ako po si Governor Edwin Jubahib ng Davao del Norte. Una sa lahat, nabasa ko yung lumabas sa Manila Times at na-post sa social media ng Facebook tungkol sa sinabi nilang nasa likod ng mga katiwaliang nangyayari. Ngayon, nasama yung isang constituents ko sa Tagum City, Davao del Norte, na former provincial information officer ng Davao del Norte noong taong 2019. Siya nag-resign nung ako ay naging gobernador. Totoo na taga Tagum City, Tagum City, Davao del Norte, si Punyong. At may report dito sa office na nasangkot rin siya sa mga corruption issues ngayon. Sa investigasyon ngayon sa Kongreso at Senado tungkol sa mga flood control projects at other corruption issues ng mga infrastructure project, ako ay magbibigay ng official na pahayag tungkol dito, lalong-lalot na isa sa mga pangalang lumutang ay kilalang residente ng Davao del Norte. May nagbigay sa akin ng report at pinaimbestigahan ko at lumalabas na yung sinubmit na report sa office, lahat ng assets at structure ay talagang makikita natin dito sa probinsya ng Davao del Norte at sa Karatig probinsya. Allegedly, nakalagay sa report na si Ponyong ay nagmamay-ari ng mga assets na sobrang malaki ang halaga. At kung based ito sa sahod ni Mr. Soponias Gabonada, na siya ay Deputy Secretary General under sa opisina ni former Speaker Martin Romualdez, ang kanyang equivalent ng kanyang posisyon, ang sahod niya ay nasa halaga lang ng 200,000 pesos kasi SG30 siya. So in a year, nasa mga 2.4 million pesos. So in 2 years, 4.8 million pesos. So less pa yung mga expenses, taxes. So hindi naabot sa ganun. Pero ito nga, gulat ako sa report na binigay sa office. At ito yung mga assets na pinakita. Allegedly, mayroon siyang residential building, property niya sa Phil-Indes Homes, Purok Pag-asa, Barangay Bisayan Village, Tagum City. Yung estimated acquisition cost is nasa 30 million pesos at may ongoing pa na development. May binili pang lot na katabi para sa parking area ng kanyang mga sasakyan. Pakita ko po ito. So, sobrang laki. Next, ito yung mga sasakyan na nakaparada. May high-ace van, may Ford Raptor, may isang Land Cruiser, another Land Cruiser na naman, may Tamaraw pickup at may Montero, may Toyota Hiace, Toyota Hilux, may Toyota FG Cruiser, may another Toyota FG Cruiser, may Toyota Lexus, may Toyota Hilux. Lahat to mga luxury cars ito. So kung pagsasamahin natin, multi-million na po itong halaga sa sasakyan pa lang. Allegedly, mayroong isang convenience store and pharmacy. Makikita sa Porok 3, La Pilipina, Tagum City, Davao del Norte. 2-story building, malaki. Based na naman sa sinubmit na pinadalang report sa office, mayroon na naman siyang rest house address, Barangay Mapaang, Mako, Davao del Norte.
Malaking rest house ito. May swimming pool pa sa loob, yung land area, mga ilang hektarya. At saka mayroon pa siyang ancestral house na nirenovate ngayon, located in Visayan, Tagum City. Multi-million din ito ang halaga. And another din, this report na sinubmit sa office, allegedly, mayroon siyang private beach resort sa sitio Mampising, Barangay Tagnanan, Mabini, Davao del Norte. Estimated acquisition cost, hindi pa kasama ang development dito, nasa 50 million pesos. Mayroon siyang mga heavy equipment, transit mixer, may heavy trucks, itong mga backhoe. Ito din yung mga heavy equipments. Makita mo, ito yung mga heavy equipments na kaparada sa Laak, Davao de Oro. Kung tingnan mo, parang display center na. Sobrang marami ito. Ilang units itong backhoe na nakahilera. Makikita mo dito sa, mababasa natin sa report, ito kasama siya. Another page na naman sa mga equipment. Naging contractor. Mayroon siyang partner na isang politiko, ngayon contractor, pero hindi ko muna pangalanan. Lahat ng assets niya ay may mga pangalan na nilagay kung sino yung mga kapartner niya. So, yung units, basahin ko, mayroon silang 12 backhoe, estimated 8 million pesos each, equivalent to 100 million pesos. Mayroon silang 4 na grader, estimated 12 million each, equivalent to 48 million pesos. May 3 road roller, estimated 2.5 million each, equivalent to 7.5 million. May 12 dump trucks, estimated 2 million each, equivalent to 24 million. 2 mixer truck, estimated 4 million each, equivalent to 20 million pesos, yung 5 prime mover trucks. 2 fuel tanker truck, estimated 2 million each, equivalent to 4 million. And may bagong additional 30 dump trucks, estimated 60 million pesos, yung 30 dump trucks. Kung i-total natin to lahat, abot talaga ng bilyon yung asset. So, itong report na to, kailangan kong submit sa ombudsman, kaya nandito yung best lawyer natin, si Attorney Bobby Torion, para sa legal dito. Submit natin sa ombudsman at sa Senado para makasama sa investigation ng Blue Ribbon Committee. In summary, what Governor Hubahib is doing is that since he is the governor, the father of the province, a report, a very detailed report was submitted to his office at hindi kasi pwede na hindi niya bigyan ng pansin itong report kasi napaka-detalye, may mga pictures pa, no? Parang inimbestiga talaga at pina-verify din niya sa mga tauhan niya at existing yung mga structures na nakasaad po sa report na iyon. And after verifying, parang totoo ang mga reports na ito. Kaya naisipan niya na imbitahin ka at ideklara ito kasi yung mga inutusan niya ay willing po mag-execute ng affidavits for further investigation. There is in the rules of the Ombudsman, any person can file a written request for investigation, so that the allegations therein, if there are sufficient leads, the Office of the Ombudsman can very well investigate the same and file appropriate charges if necessary. Sa tingin ko dito, kung ma-verify ito, then appropriate proceedings can be filed in the Court of Appeals for the possible forfeiture of the properties concerned if the respondent cannot explain it properly. Kasi in 2 years' time nga naman, ang laki po ng halaga po ng mga propriedad po na in-identify po sa report na pinangalanan ngayon ni ni Governor Hubahib. So to my mind as a lawyer, ang recommendation ko nito kasi pag investigate ko rin dun sa mga taong nag-verify, willing naman sila mag-execute ng affidavit,
they will execute affidavits in support of a transmittal letter to the Office of the Ombudsman requiring a request for investigation, and likewise a transmittal letter addressed to the Senate through the Blue Ribbon Committee so that the same can be included in the necessary investigations in aid of legislation to be conducted by the Senate. So mahalaga po ito kasi totoo naman na lumabas po sa Manila Times report yung alleged involvement of the Deputy General Secretary, no, na si Sofonias Gabunada, and there are legitimate leads which can provide enough information on the part of the Ombudsman and the Senate Blue Ribbon Committee to conduct further investigations on the matter so that proper cases can be filed if the evidence warrants. If you will ask me of my legal opinion on the matter, parang enough siya really to warrant a formal investigation, no? Kasi may mga pictures talaga at saka yung causal connection parang nandyan. Kaya nga, we will let the appropriate body, which is the Office of the Ombudsman and the Senate, no, Blue Ribbon Committee, to conduct the proper investigation. Siguro si Sir Gabunada will excuse us, no? Hindi siguro siya makafile ng appropriate cases against us, no, for libel kasi may definite leads eh. At saka Governor Hubahib is only following from a Manila Times report and from the report which was given to him. And as a public officer, he has the moral as well as the legal obligation likewise to reveal it to the public. Kasi nga po, kung totoo po ito, ang laki-laki, paano ito ma-explain in just 2 years' time? When are we going to, plan to submit that sa Blue Ribbon and file a report sa Ombudsman? Soonest possible time. If possible, next week agad. No? Kung makaya nga, ngayong Friday. Kung makaya. Friday. Oo. Kailangan talaga natin mapaimbestigahan ito lahat. At para malaman natin kung ano ang katotohanan sa mga nangyayaring katiwalian ngayon, at may report na sangkot ang isang taga Davao del Norte sa nangyayaring korupsyon, malaking korupsyon sa bansa. At tayo'y hindi titigil hanggat hindi natin makakamit ang hustisya at katarungan, sapagkat ang mamayang Pilipino po ay naging biktima dito sa korupsyon na nangyayari ngayon sa bansa. Hindi lang flood control, marami pang maging pwedeng maimbestigahan sa mga lumalabas ngayon na matinding corruption issues ng bansa. At dapat managot ang dapat managot, makulong ang may kasalanan, at kailangan maibalik ang pera ng taong bayan. Dahil naghihirap na po tayo, ang dami pong mga kababayan natin na halos nga hindi makakain sa loob ng isang araw. At ang dami nga hindi makapagpaaral sa kanilang mga anak, hindi makapagbili ng gamot kahit sila'y may sakit dahil po sa matinding kahirapan. At damang-dama ko yan, as governor in Davao del Norte, ang dami pong pumupunta sa opisina na kahit sariling pera ko na ang aking binibigay dahil naawa tayo doon sa mga constituents natin na humihingi ng tulong. Tapos ngayon, may mga ilan na nag-i-enjoy sa pira ng bayan. So, kailangan natin na ito lahat ay mahuli, matuldukan ang ganitong pangyayari sa ating bansa para naman ang bansa natin ay umangat at umasinso at magkaroon ng moral na ang bansang Pilipinas ay masama naman doon sa mga bansang umaasinso dito sa Asia. So bilang gobernador, tayo din ay nagnanais na maging maayos ang ating bansa at maparusahan itong mga empleyado ng gobyerno, politiko na gumagawa, na walang takot na gumagawa ng karumal-dumal na korupsyon sa ating bansa.
Just to clarify, no? Baka sabihin ni Sir Sofonias Gabunada, grabe naman yung gobernador ko, pinipersonal ako, no? What is the legal basis of the governor in doing this? We would like to explain to Mr. Sofonias Gabunada that under Section 16 of Republic Act 7160, the General Welfare Clause, no, each local government unit, no, shall exercise the powers expressly granted therein as well as those implied therefrom. And one of the duties actually of each local government unit, especially the governor, is to improve public morals. Hindi naman siguro masamain ni Sir Sofonias Gabunada kay Governor Hubahi bakit niya ginagawa ito. Kasi isa po sa kanyang responsibilidad is to improve public morals. Hindi naman siguro magandang tanawin na dito pala ang daming mga properties na mga questionable, no? Kung totoo nga itong report na nandito at it would be found out later on that these properties are illegally gotten, no? And wala siyang gagawin. Na para bang ang Davao del Norte is the seat or the beneficiary of all stolen money, dapat may gagawin talaga si Governor Hubahi dyan. That is under Section 16 of Republic Act 7160, and that is to promote public morals. Ayaw ni Governor na magiging seat or beneficiary ng mga nakaw na yaman po ang probinsya ng Davao del Norte. Dapat may medal po si Governor Hubahi for doing this. He has the right to deny. And normally, that is the normal reaction of a man accused of a grave crime. And we understand that. And that is why the call of the good governor is actually for him likewise to deny and prove himself to be innocent of the charges. Kasi taga Davao del Norte siya eh. Dala niya ang honor at katanyagan ng probinsya ng Davao del Norte. Kaya nga ginawa ito ni Governor Hubahi para ipalabas niya na wala talaga siyang kasalanan. Pero pag may kasalanan din siya, dapat din siyang managot. Kaya nga, nanawagan si Governor Hubahib na imbestigahan ito ng Ombudsman at saka ng Senado para sa kanyang probinsya makita ng taong bayan, ng kanyang mga butante na may ginawa siya, walang takot na ipaimbestigahan ito for the benefit of the province, for the benefit likewise of Sofonias Gabunada, and for the people of the Republic of the Philippines. Mayroon tayong unang nakikita ngayon na isang project, malaking concreting projects na naghalaga ng 150,279,038 pesos dito sa project na ito. Implemented by the Department of Public Works and Highways, Davao del Norte, Second District. Ang report na to, ang name ng project ay Construction of Concrete Road, Junction Tagum, Panabo, Circumferential Road, Malitbog, Casilak to Junction Consolacion, Davao del Norte. It was implemented by the Department of Public Works and Highways, Regional Office 11, under the district of former Congressman Alan Duhali. So ang nangyayari sa report, una nating nakikita ngayon dahil ang daming tumatawag sa opisina, kagaya nitong lumabas na issues na pinag-usapan natin sa Manila Times, ang daming tumatawag sa akin. Kaya tayo din ay ni-required ng ating Pangulo na imbestigahan lahat ng mga government projects. So ito, nakikita ko na malaki ang problema. Kung makikita nyo, yung concreting roads, ganito na ang situation. Bumalik sa pagka sand and gravel. Ang tawag nito, scalping, pero kalbo na talaga lahat, wala nang simento. Lumalabas yung mga bato. Ilapit ko na lang yan. Oh. So, yan. Another picture, at ito nangyayari. So, nangyayari ito noong February 19, 2025. Nandito sa kamera yung oras. Oh, tingnan nyo, parang sapa na siya, hindi na siya kalsada. Kasi graba na. Completion ng project. So ito mga nasa 2 years pa lang, itong project na to. So ginawa ito by 2021.
The standard of a road, di ba? The span is Abot sana ng 25 mga 25 years to 50 years ang road span ng Ito, pag maganda ang quality. ito 2 years pa. Ito 2 years pa lang. So itong nangyayari. So turnover pa lang ito nang nangyayari. So masyado namang abuso ito. Ngayon, putik na ito eh. Itong kalsada na to, kung makita mo putik na. So parang tinapon na lang natin dito ang 150 million pesos. So katulad din ito sa mga nangyayaring flood control projects na tinangay ng tubig. Ito, tinangay din ng tubig. Bumalik sa lupa. Masyadong kawawa naman ang taong bayan pag laging ganito ang projects. So, pangalawa, na nakita natin may problema, ito documented to at kasama natin sa i-file ito sa Blue Ribbon Committee at sa Ombudsman. At yung tulay sa Tuganay na nagsimula yan by 2021 in-implement. So hanggang ngayon hindi pa tapos. 50 meters yung length ng tulay na yan, mga more or less 50 meters. Tapos 4 lanes siya pero sa haba naman ng panahon, ilang years na. So parang 2020, 2021 nagsimula yan. So ilang taon na, abot na ng may 5 yata, 4 to 5 years. So hindi pa tapos. Kalahati lang yung natapos, ongoing yung kabila. At kung tingnan natin yung natapos na dinadaanan ngayon, nag-scalping na naman at marami ng crack na makikita natin. So, delikado din ito na kung matapos man yan sa taon to o sa next year, baka sira na naman din yung total tulay na naman yan. So, at gusto ko ring tanungin, magkano ba talaga ang halaga ng budget ng tulay na yan sa katagal na bago natapos. So ilang milyon kaya, hindi naman pinalabas. So ang DPWH ngayon ay talagang binigyan natin ng request letter to submit sa office natin para malaman natin kung magkano talaga ang total cost sa tulay na yan at yung performance sa trabaho. Bakit nagkaganyan? Ano ba ang mga dahilan? Tama ba ang implementation sa mga proyekto ng mga galing sa national agency dito sa probinsya ng Davao del Norte? Masabi talaga natin na may problema sa implementasyon. Bakit ganyan ang nangyayari? So, kasi kung magkaroon siya ng scalping at cracks, so masabi natin na may substandard doon sa construction method ng isang proyekto. Talagang ipagpatuloy natin ang investigasyon para masigurado natin na ang pera ng bansa ay nagagamit ng tama at hindi nananakaw. At kung nanakaw man yung pera, based doon sa investigation natin, dapat may balik ang pera ng taong bayan, ibalik ng mga magnanakaw. Para magamit natin yung pera, magamit naman sa national government na itulong sa tulad ng mga hospital. Ang daming nangangailangan ng libreng gamot, infrastructure project natin na dapat quality yung pagkagawa. Yung sa bundok nga, ang dami pang requirement para sa mga proyekto. Tapos dito sa mga syudad, national highways, hindi pa maayos ang implementasyon. So tayo, bilang gobernador, kailangan natin makikialam ngayon sa matinding problema ng bansa. Lagi itong inuulit-ulit at ginagamit sa kampanya na lumubog tayo sa utang at lumubog tayo sa kahirapan dahil sa korupsyon. So ngayon may nakikita na tayong korupsyon, iparating natin sa mga ahensya na sila ang magbigay ng desisyon para sa lahat. So
ito pa naman, itong mga sinasabi natin is subject for proper investigation ito. Hindi tayo nagsasabi na convicted na itong mga pangalan na nasangkot dito. What Governor Rubahay is actually exercising the expanded concept of parents patria doctrine, no? Where expanded because the governor is just likewise protecting the people as well as his province from being accused of being the beneficiary of stolen money. So as father of the province, he has the obligation, legal as well as moral, to see to it that proper investigation can be undertaken so that if guilty, the person who is accused to have stolen government money can be properly prosecuted, and if found guilty can be properly punished. But if innocent likewise, he is likewise a citizen of the province of Davao del Norte. If he can present really enough evidence to prove his innocence, then he can be declared as likewise not guilty or innocent. So, wag pong masamain ni Mr. Gabonada yung ginagawa ni Governor Rubahay. Trabaho po niya, moral at legal obligation.